Home of Quality Appliances, Imperial Appliance Plaza. Di kalidad na ba't kaya pa? Efficient delivery and services. Ang number one suki ng bahayan. Nanguna. Bisitahin ang Imperial Appliance Plaza, located Makakuwa 35th Street, Lim, Poblacion 5, Cotabato City. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITP. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Ito ang News Radio Hot Balita. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na alas 7 ng umaga. Bismillah, assalamualaikum, ang kapayapaan ay sumasa inyong magandang umaga, Bangsamoro. Welcome aboard sa Hot Balita alas 7. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-28 sa buwan ng Nobyembre 2025 at ikapito sa buwan ng Jumadal Akhir 1447 sa Islamic Isra Calendar. Isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer at sa aming news head at sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minuto, Radyo Natin Caroline Abbas. At para sa ating pangunang balita, matagumpay na pinamamagitan ng Ministry of Labor and Employment or MOLE ang pagsasayos ng isang kaso tungkol sa retirement pay na kinasasangkutan ng isang manggagawa na nagtatrabaho na 16 na taon sa isang lokal na tindahan ng pangkalahatang lakalakal noong araw na Miyerkules sa November 26 sa taong kasalukuyan naganap o natanggap ng empleyado ang kabuuang 188,913 bilang benepisyo sa pagre-retiro kasunod ng mga proceeding sa pagsasangguni. Naresolba ang kaso sa pamamagitan ng single entry approach na ipinapatupad sa ilalim ng Labor Case Management Program ng MOLE. Patuloy na nagbibigay ng sina sa mga manggagawa at employer sa isang madaling paraan upang tugunan ang mga isyong pangkabuhayan
upang masiguro ang epektibo at kapwa pinagkasunduan mga resolusyon. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Para sa iba pa nating mga balita, nagpaabot ng pasasalamat si Sultan Kudarat Maguindanao del Norte, Mayor Dato Shaming Mastura sa mga kapitan at barangay tanod sa kanilang dedikasyon sa pagpapanatiling ng kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Ayon pa sa kanya, mahalaga ang kanilang papel sa mabilisang tugon sa mga insidente at sakuna. Inihayag rin niya ang mga darating na training at pamahagi ng kagamitan para sa mga barangay upang mapalakas ang kanilang kahandaan. Layunin nito na mapabuti ang serbisyo para sa mga mamayan ng Sultan Kudarat. 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, sa inilabas na opisyal na pahayag, tinawag ng Cotabato City Government na isang quarterly act ang pamamaril kay Director General for Madaris Education ng MBHTA, Professor Tahir Alnalg sa Barangay Rosary Heights 9. Mariin ng kinundina ng Cotabato City Government ang pamamarila na ikinasugat ng Director General for Madaris Education ng MBHTA. Ayon pa sa lokal na pamahalaan, hindi ito lamang pag-atake sa isang lingkod bayan kundi banta rin sa kapayapaan ng lungsod. Ayon sa City Government, inatasan na ang Cotabato City Police Office na tutukan ang kaso, habulin ang mga suspect at gamitin ang lahat ng posibleng paraan upang mapanagutan ang mga nasa likod ng insidente. Tiniyak nila na hindi mapapayagan ng administrasyon para sa lahat ang kahit anong uri ng karahasan. Sinag ng kilala sa kaniyang dedikasyon at malasakit para sa edukasyon ng kabataang Bangsamoro ay tinuturing ng LGU bilang simbolo ng pag-asa at paglilingkod. Kaya naman ang pananakit umano sa kanya ay itinuturing na paglapastangan sa mga pinahahalagahang prinsipyo ng syudad. Binibigyan diin sa pahayag ang 42% pagbaba ng index crime sa lungsod nitong nakaraang taon. Patunay nila na mas lumalalim ang kultura ng kapayapaan at disiplina sa Cotabato City. Kaya hindi umano dapat hayaang masira ito ng isang krimen. Hinihikayat din ng lokal na pamahalaan ang mga Cotabatinyo na lalo pang pagtibayin ang kanilang pagkakaisa at kolektibong aksyon para protektahan ang kapayapaan ng lungsod. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, target na panukalang pondo ang pagpapalakas ng capacity building program, mas maayos na administrasyon ng Hajj al-Umrah, financing support at mas malawak na impormasyon campaigns para sa mga nagnanais na magtungo sa banal na lupain. Kasama rin sa budget ang benchmarking trip sa Saudi Arabia exposure program at mas pinatibay na koordinasyon sa National Commission on Muslim Filipinos at iba pang partner agency. Kabilang din dito ang awareness campaign
send-off at welcome activities post-Hajj assessment, pati na ang subsidies para sa mga darating na kombatansa. Ipinagmamalaki ng BPA ang ilan sa kanilang nagawang accomplishment nitong 2024. Kabilang ang humigit kumulang 1,000 send-off at 1,000 arrival ceremonies para sa mga pilgrims mula 2023 hanggang 2025. Nakapagbigay din sila ng Hajj financing support sa 377 former combatants. Tinalaka rin ng mga opisyala ang mga hakbang para mas mapadali ang Hajj reservation process at mas mapaigting ang serbisyo para sa lahat ng mga pilgrims. Inahasahang patuloy na susuriin ng parlamento ang panukalang pondo upang matiyak na maging maayos at ligtas ang paglalakbay ng mga bangsamoro sasama sa Hajj at Umrah sa mga susunod na taon. Siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, nagbigay tinig ang mga kabataan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa tunay nilang kalagayan at mga adhikain nitong Huwebes sa ika-27 sa buwan ng Nobyembre 2025 sa ikalawang araw ng Bangsamoro Children Congress sa 2025 na idinausan nitong sa lungsod. Ang pagtitipon ay pinangunahan ng Ministry of Social Services and Development sa pamagitan ng Regional Subcommittee for Welfare of Children at suporta ng UNICEF. Binuksan ang pangalawang araw ng Kongreso sa pagtatalakay sa kasalukuyang estado ng mga bata sa rehiyon, partikular sa aspeto ng kalusugan, kaligtasan at edukasyon. Ang sesyon ay pinamumunuan ni Aminuddin Biludin, ang Regional Coordinator ng RSCWC. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng programa ang isinagawang situational analysis workshop kung saan ipinahayag ng mga batang kalahok ang mga hamon na direkta nilang kinakaharap sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa kanilang presentasyon, malinaw na inailahad ng mga bata ang iba't ibang isyu tulad ng kakulangan sa akses sa serbisyong pangkalusugan, mahinang kalidad ng edukasyon, mga problemang dulo. Labing isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, tumanggap na tulong pinansyal ang 29 na pamilya nga nasa lanta ng malakas na hangin at ulan na dulot ng Intertropical Convergence Zone, Bagyong Tino, na nagdulot ng pinsala sa kanilang mga bahay sa ilalim ng Bangsamoro Critical Assistance for Indigents and Response to Emergency Situation or BCARES program ng MSSD noong November 25 taong kasalukuyan sa Municipal Hall ng Sitanghay, Tawi-Tawi. Sa bilang na ito, 15 pamilya na may total damage na pabahay ang tumanggap ng tiga 10,000 pesos habang 14 o 14 na pamilya na may partially damage or damage na bahay naman ang tumanggap ng tiga 5,000 or 5,000. Pinangunahan ng MSSD Sitanghay Units Office ang pamamahagi katuwang ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Sitanghay at ang mga para-social workers.
Layunin ng tulong o layo ng tulong ang pinansyal mula sa BCARES na maibsan ang pasanin ng mga pamilya nga naapektuhan ng kalamidad at matulungan silang makapagsimula sa pagkukumpuni at rehabilitasyon ng kanilang mga nasirang tahanan. Labing 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, itinakda ng Commission on Election or COMELEC ang Bangsamoro Parliament Election sa March 30, 2026. Bagamat wala pang batas sa pagbabago ng distrito para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM, sa Resolution number 11181, inilabas sa COMELEC in bank ang calendar activities para sa parliamentary election sa susunod na taon na kinabibilangan ng paghahain ng Certificate of Candidacy or COC election at campaign period. Itinakda nito ang 4 na araw na filing ng COC mula January 5 hanggang 9. Ang huling araw na pagpopost ng listahan ng mga kandidato ay sa February 2. Ang 3 buwang halalan ay tinakda mula January 29 hanggang April 14, kung saan ipatutupad ang ganban sa buong rehiyon. Ang panahon ng kampanya ay mula sa February 12 hanggang March 28. Dahil automated ang parliamentary elections, ang final testing at sealing ng voting machine ay nakatakda sa March 27. Sinabi ni COMELEC Chairman Jers Garcia na itinakda nila ang PIDSA para sa pagdaraos sa parliamentary election sa pag-akalang may redistricting law. Narito inatasan ng Korte Suprema ang Bangsamoro Transition Authority or BTA na maglabas ng bagong BARM redistricting law pagsapita ng October 30 taong kasalukuyan. Inatasan din ng Supreme Court ang COMELEC na magpatuloy sa paghahanda at pagsagawa ng parliamentary election na hindi lalampas sa March 31, 2026. Gayunpaman, hanggang ngayon ay wala pang naaprobahang batas. Labing 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Hanap mo ba iba't ibang appliances? Lahat yan dito ating abot kaya. Huge discounts and great services. Posible sa Imperial Appliance Plaza. Pila ka tuig, nagahatag og serbisyo. Imperial Appliance Plaza, masaligan nyo. Imperial Appliance Plaza, home of quality appliances. Imperial Appliance Plaza, di kalidad na magkaya pa. Efficient delivery and services, ang number 1 suki ng bahayan. Nangunguna,
Home of quality appliances, Imperial Appliance Plaza. Di kalidad, abot kaya pa. Efficient delivery and services. Ang number one suki ng bahayan. Nanguna. Bisitahin ang Imperial Appliance Plaza, located Makakuwa 35th Street, Lim, Poblacion 5, Cotabato City. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Alam niyo ba ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa ating mga kinakain araw-araw? Nutrients ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa pagkain. Kung ang pagkain ay sagana sa nutrients, nakakatulong ito upang maging malusog ang mga cells ng ating katawan at maging malakas ang ating mga organs kagaya ng puso. Ang mga pagkain sagana sa natural na preservatives ay may negatibong epekto sa mga cells ng katawan dahilan upang manghina ang mga organs at magdulot ng iba't ibang karamdaman kagaya ng high blood, stroke at iba pang komplikasyon. Alamin kung paano mapangalagaan ang ating katawan sa pamamagitan ng natural na pamamaraan mula sa kilalang natural medicine doctor na si Doc Atoy Arboleda upang magkaroon ng oportunidad sa libreng konsultasyon at nutritional guidelines. Para sa makaragdagang informasyon, mag-text o tumawag lamang sa mga sumusunod. Hulma Ibra with cellphone number 0906-134-6056, Barangay Corintim, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Kulot Mandang Saligan with cellphone number 0926-424-4505, Barangay Poblacion, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Bulawan Buesa Kilam with cellphone number 0955-522-6772, Barangay Binolin, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Rajasita Kinanding with cellphone number 0965-502-6738, Cotabato City. Siti Giar Wali with cellphone number 0916-799-2051, Barangay RHA, Cotabato City. Baipulna Sandigan ng Patuan with cellphone number
0936-333-6218. Barangay Bulalo, Sultan Kudarat. Sally Ibrahim with cellphone number 0965-757-5998. Barangay Limbo, Sultan Kudarat. Mamut Maulana with cellphone number 0975-576-5811. Cotabato City. Paalala, mag-ingat sa mga tao na gumagamit ng mga video ni Doc Atoy para makalinlang. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kako sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na berhal suka pangingili ko dia ko pagkabate sa Quran kaya ko gele sa mapya nakyogo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuhan Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang babatalunan ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Sur lang, eye care clinic. Matunang kayo ito Bapa, katawan ka yung dawalalan. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakayat daun kasaki kabaongan ko na mag. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue, do Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele kupan. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangilay kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angay kanu dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Ito ang News Radio Balita. Itama po ang inyong orasan sa buong kapuluan na 27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Coca-Cola Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin Iyali. Matatagpuan sa may Ramon Trabago Senior Street, RH13 na Cotabato City. At also atid sa inyo ng Green Pharmacy at ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated na matatagpuan sa may Makapagal Street, Sinsuat Avenue, Cotabato City. At ng Search at Service Center para sa repair ng inyong mga relo, analog man o mapa digital, bisitahin lamang ang Search at Service Center na matatagpuan sa Don Roman Velo Street, Cotabato City.
At also atid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or Molly Barm sa pamumuno ni Molly Barm, Minister Dato Muslimin Gisema or Bapamos at ang kanilang Director General Dato Suraba Butazil Jr. at ng Virginia Crunchy Chicken Nuggets o Virginia Food Incorporated. At ng Pie Marketing na matatagpuan sa may Exit Road, malapit lang sa MGM Mall, Isulan Sultan Kudarat. At ng Bagwalaingin Clinic na matatagpuan sa may Pastor Kimpo Extension Street, Bagwa 2, Cotabato City. At also atid sa inyo na Almia Computer Works located at in front of Colan System at Technology Incorporated na matatagpuan sa may Sinsuat Avenue, Cotabato City. 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa iba pa nating mga balita, umabot sa 271 na mga nakagamitan na pandigma ang opisyal na inipresenta at isinailalim sa ceremonial distraction bilang bahagi ng Small Arms and Light Weapons program kasabay na pamahagi ng livelihood assistance sa mga benepisyaryo. Ginawa ang aktibidad sa Provincial Capital Buluan ng Maguindanao del Sur kahapon ika-27 sa buwan ng Nobyembre 2025. Ayon pa kay Brigadier General Edgar Cato, Commander ng 6th of 1st Unified Brigade, ang mga nasabing armas ay kusang isinuko sa iba't ibang units ng kanyang brigade at 1st Mechanized Brigade mula sa 15 o 15 mga bayan bilang suporta sa kampanya kontra sa proliferation of loose firearms sa lalawigan. Matapos ang presentasyon, agad nitong iniharap kay Maguindanao del Sur Governor Dato Ali Mitimbang at Major General Jose Vladimir Caraga, Commander ng 6th Infantry Campila na Division at Joint Task Force Central sa Kalilintad Hall sa Kapitolyo. Dumalo at sumaksi sa aktibidad ang mga lokal na opisyal kabilang sina Congressman Ismail Tutumangudadato, Dr. Ferdinand Buscato ng OPAPRO, iba pang mga opisyal ng lalawigan ng mga kawani ng Kapitolyo at mga kinatawan mula sa PNP at iba pang security forces. Ipinakita sa publiko sa tulong ng media ang ceremonial distraction ng mga armas kung saan nilagari at winasak ang mga matataas na kalibre ng baril bilang patunay ng seryosong pagpapatupad ng programa. Kasabay nito tumanggap ng cash assistance, bigas at livelihood support ang mga individual na nagsauli ng loss of firearms bilang bahagi ng programa ng pamahalaang panlalawigan o PAPRO at salwo komponenta ng programang Aspira. Samantala, pinuri naman ni Major General Caraga o Cagara ang pamunuan ng Maguindanao del Sur kasama ang 6th of 1st Brigade at 1st Mechanized Brigade sa kanilang aktibong pakikiisa. Nagtapos ang programa sa pagkakaloob ng tulong pangkabuhayan sa mga lokal na leaders mula sa iba't ibang munisipyo bilang dagdag suporta sa mga barangay ng Maguindanao del Sur. 31 minuto or 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa ating panghuling balita at sa ating ulat panahon ngayong araw ng Biyernes. Ayon sa Pag-asa, ang localized thunderstorm ay nakakaapekto sa Mindanao. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas sa maulap hanggang sa maulap na kalangitan
na may pulo-pulo na pag-ulan, kidlat at kulog dulot ng localized thunderstorm. Posible naman ito nga magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa kapag patuloy ang pagbuhos ng ulan o may severe thunderstorm. Ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa silangan hanggang timog silangan na direksyon at ang alon sa mga baybaying dagat ay mahina hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 32.0 degrees Celsius hanggang 27.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw alas 5:39 ng umaga at lulubog alas 5:23 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa, Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihahatid sa inyo ng MOST BARM sa pamahala ni Minister Bailing S. Mantawil at suportado ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf I. Makakuha. Katuwang ang radyo natin, laging handa, laging alertong mga kabang samoro. Tatlumput-apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating hot balita alas 7. At bago tayo magpaalam, hello po kay Ma'am Simbay Adam. Salam dyan sa iyo, watching from Takurong City. And yes, marami kaming nakikinig ngayong araw. I miss you at Ate Ma'am, God bless you. Ayan, salam po kay Ma'am Simbay Adam. 34 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na yan hatid sa inyo ng Lucky Sahata Pandesal na matatagpuan sa Gutierrez Avenue, Cotabato City, owned and managed by Ma'am Angelina Soriano at ng Synergia Product. At also hatid sa inyo na Imperial Appliance Plaza na matatagpuan sa May Makakuha 35th Street, Poblacion 5, Cotabato City. Samantalahin po ang kanilang mga promo. Punta na sa Imperial Appliance Plaza, di kalidad at abot kaya pa. Number 1 na suki ng bayan na may serbisyong maasahan. At also ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng InWow Electric Motor. Sasakyang hindi bumubuga ng usok, InWow Electric Motor, madaling gamitin at abot kayang halaga. Para sa inyong karagdagang impormasyon, tumawag lamang o mag-text sa number na 0926 95 80840. 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng 30 minuto hanggang sa muli sa ganito ring oras sa Timpila 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Ito po ang inyong nakasama, Radyo Natin Caroline Abbas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Magandang umaga, Central Mindanao. 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng magandang umaga. One Radio Network, powering more